Same. Pero iba dito sa 106.7 Energy FM Pangga. Huwag mo sabihing radyo, sabihin mo Good morning Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. At syempre good morning din sa babaeng napakaganda, napaka-sexy and of course, ang babaeng mahilig sa sampagita. DJ Lindsay, good morning. Good morning, baby Toby. Yan, kamusta ka naman DJ Lindsay? Ito, buhay pa. Balita ko, ang dami mong ginawa during the weekends. Oo, grabe. Feeling ko Grabe ngayon naman. nga ako, kailangan ko magpahinga after nito. Ay, kailangan na kailangan mo talaga yan DJ Lindsay. Pero syempre, kung magpapahinga ka, isama mo ako. Bakit? Ano bang ano? Syempre, libre. Ano bang ganapang gusto mo? Hoy, ikaw yung maraming pera dyan. Hoy! Magsiswelduhan na. Baka nakakalimutan mo, Toby. Alam ko kung anong meron sa'yo. Hoy! Baka nakakalimutan mo. Hoy! Hoy! Diyan ka nagkakamali. Bakit? Anong update? Hindi pa tayo sure. Dali. Huwag ka na maingay. Narinig tayo doon sa issue. Wala naman sila. Ay, oo nga pala. Hello sa mga pangga natin, mga Oo. bossing natin na nasa Subic Nasa ngayon. Subic nga pala sila Kapitana Sisa and of course Papa Jackson. Mga no? VIPs natin kasi all over the Philippines, yung mga kinatawan ng mga Energy FM stations ay ano, yan. Yes. So pwede natin sabihin dito ngayon. Nagte-TikTok dyan. Wow! Nagte-TikTok sila dyan. Nagti-TikTok sila doon. Ako, napakagaling naman. Lalo na si Kapitana, no? Sabi niya sa akin kahapon, magsasayaw daw siya doon para lang makakuha daw ng pangregalo daw sa akin. O, saan ka pa? O, pang-uwi daw sa akin. O. Kasi Subic nga yun eh. Yes. Oo. Alam ba, pumunta ako ng Subic, bata pa ako noon. Ano nangyari? Wala lang, hindi ko na matandaan yung iba. Ang nangyari lang doon. Ang natatandaan ko lang noon, nung nagpakain kami ng tiger. Yun. Sa safari something. Oo, sa pari eme route. So ayun, ikaw ba nakapunta ka na ng Subic? Alam mo, hindi ko na talaga matandaan sa lahat. Ang dami ko na kasing napuntahan. Ay, ibang maya. Hindi, kasi totoo. At dahil sa trabaho din. Pero Mm. kasi kapag pumupunta ako sa mga lugar, hindi din naman ako gumagala. As Okay. plain trabaho lang talaga, tapos pahinga sa hotel, ganyan. Kasi pagkatapos wala ng energy para mag-wander Sa bagay. pa. Oo. Pero grabe no, ang dami mo napupuntahan dahil sa trabaho no. Grabe, kaya naman napakadami mo ng pera ngayon. Tapos may bumili pa ng pabango mo, di ba? Oo, nakakaloka yung pabango na pabango. Kaso ba't isang piraso lang? Alam mo, bumili siya ng pabango. Hindi ko na nakita yung pangalan, sorry na. Tapos nakalagay doon sa pinakababa na note, parang, Baby Toby made me buy this. Siyempre, pinilit ko sila. Tapos lalagyan ko nga sana ng picture mo dun sa loob eh. Nakalagay dun sa dun sa packaging. Kaso naisip ko, ay wag, baka mamaya magalit si Toby. Hindi, okay lang, gilang. Gagawin ko yun kapag may nakalagay. No problem. Kaya naman, sa mga nanonood dyan, bumili na kayo ng Lindsay mo Promise ang bango. Oo. Yan yung ginagamit ko ngayon eh. Oo nga. Ayan, Dalawa yan, nasan yung isa? Binenta mo? Oy! Excuse me, wala ka pang binibigay sa akin isa. Hoy, dalawa yung binigay ko sa'yo, di ba? Wala, isa pa lang, Brad. Ang kapal ng mukha mo. Oy, promise. Wala ka pang binibigay. ba? Isa pa lang. Kasi sinabi mo, nung binigyan mo ako niyan, ng pabango na yan, kinabukasan, ibibigay mo sa akin. Pero wala, hindi mo pa rin ako binigyan. Pero okay lang naman. Hindi ko naman sinasabi to para sabihin sa'yo na bigyan mo ako ngayon, no? Hindi sa ganun. Hindi kita kinokonsensya, okay? Nasa sa'yo na lang yan kung makokonsensya kasi umasa kasi ako na bibigyan mo ako ng isa pang pabango, okay? Huwag ka mag-alala, wala akong konsensya. Hindi, dumating na yung mga hinihintay ko. So sige, bibigyan ko na kayo sa mga susunod na. Uy, naman nahihiya na ako. Nahihiya na akong DJ Lindsay. Oo. Uy, thank you po sa lahat po ng mga bumili na. Available pa rin siya sa TikTok at saka sa Shopee. Lindsay Perfumes. Yan, bumili kayo, ha? Yan, promise. So anyway, DJ Lindsay, kanina meron akong message sa sender. Tas eto, parang nape-pressure daw siya Ay, bakit? sa kanyang mga kabatchmate. Kasi daw nakikita niya daw na lagi daw nasa ibang bansa, nasa beach, yung kanyang mga batchmates. Pero siya daw hirap pa rin daw sa buhay. So ngayon may halong inggit at the same time at saka pressure na rin, di ba? Kasi syempre, kapag ikaw nga naman, ramdam mo sarili mo, nahirap ka, tapos makikita mo yung mga kabatchmate mo, parang ang stable na ng kanilang buhay, ang di ba? luwag ng kanilang Yes, buhay. di ba? Parang ora mismo kapag weekends, kayang-kaya nilang magpunta ng ibang bansa, di ba? So parang ma-pressure ka rin naman talaga sa ganoong bagay, no? True. Pero anong masabi mo tungkol dito, DJ Lindsay, sa mga nape-pressure, sa mga naiinggit, no? Sa mga natatamasa ng kanilang mga kabatchmate? Ano bang leverage na? Yun lang social media postings? Siguro yun lang kasi nakikita niya di ba? Ako masasabi ko dyan,
Hindi kasi natin alam kung ano yung mga ginagawa ng mga taong to behind the scenes, 'di ba? Yes. Kapag walang camera, hindi natin alam yung struggle nila, yung sacrifices nila para lang maipost yung mga bagay-bagay na yon. Tama. Alam mo yon, maaaring hindi sila tumitigil ng pagtatrabaho or laging OT para lang afford nila yung ganong travel. So ikaw din siguro meron kang hindi ginagawa na ginagawa nila, or baka iba yung responsibilidad nila sa responsibilidad mo. Tama ka dyan. Kaya dapat wag mo i-compare kasi iba yung battle mo sa battle nila. Tama ka dyan, DJ Lindsay, di ba? Kasi syempre kapag ikaw naman ay gusto mo talagang magliwaliw, mag-unwind, mag-travel, no? Talagang paghihirapan mo yan. Ay, totoo. Kasi hindi biro yung yung plane ticket, ha? Oy, totoo. Sabihin natin, isipin mo, dito na nga lang sa Pilipinas, di ba? Pupunta ka ng Boracay, mas mahal pa kaysa papunta mo ng ng ibang bansa, di ba? Totoo Isipin yan. mo. Totoo yan. Tsaka alam mo yun, iba kasi talaga yun nga, iba yung lifestyle natin sa lifestyle nila. Merong iba na talagang bago ako mag-travel, titingnan ko muna kung magkakapagbayad ba ako ng kuryente, ng bills, ganyan. So iba-iba talaga yung priorities natin, kaya never compare. Kaya nga ako nga ito, isipin nyo, bago ako bumili ng isang item sa online shop, titignan ko muna kung may extra akong 500. Bago para ka. nang sa ganoon, alam mo na, just in case na mawalan ako ng pera man lang, di ba? At least Totoo meron pa yan. akong 500 Totoo yan. hanggang sa susunod na sahod. Kasi syempre, hindi naman ganoon tayo kayaman di ba? Totoo. Hindi siya yung pera natin, hindi pa tayo ganoon ka-stable sa financial na usapan. Kaya naman ako, talagang iniisip ko talaga kung kailangan ko ba talaga to or wants lang to. Totoo. Kaya yun yung iniisip ko talaga, needs versus wants. Kasi Totoo. minsan kasi mahirap kung ang gagawin mo lang puro ka bili ng bili, gastos ka ng gastos, di ba? Oo. Kahit sabihin natin na pressure tayo. Oo, ako rin naman na pressure din naman ako. Talaga ba? Oo naman, Diyos ko. Sa bagay kasi mas iba yung pressure sa lalaki. Yes. Oo, talagang iba yung pressure ng society sa lalaki. Yung tipong kapag ang lalaki, yung walang nahugot kapag in times of emergency, parang ano ba yan? Ba't wala siyang ipon? Bakit Diba? wala siyang pambayad ng Huhusgan ganito? ka agad. Ganyan. So kung ako sa'yo, okay lang yan. Pabayaan mo lang sila na Tama. mag-post, pumunta sa kung saan man nila gusto pumunta. Ikaw kasi, iba yung timeline mo sa timeline nila. Tama ka Maaaring dyan. sila, nagawa na nila yung hard work, or talagang alam mo yun, ano ba yung sinasabi nila na parang nagsunog na sila ng kilay para lang Mag-aaral yun. Oo, mag-aral. Yun nga, yung tipong napagdaanan nila lahat, ganyan. Tapos nakapagtrabaho na sila ng wagas na wagas. Kaya nakakapag-post na sila ng ganon. Tama ka dyan. Meron din mga iba naman na makapag-post lang. Yun nga eh. Tapos yung iba, alam mo yun, wala nang pambayad ng ganito pero makapag-post Diba? lang. Oo. Yung iba mga di ba, nangungutang, diba? Para lang Nangungutang. makapag-travel sa iba't ibang lugar. Pero Oo. syempre, ipopost nila yun, parang walang problema, diba? Kasi syempre, Oo. ang ginagawa nila sa social media is, maskara nila. Totoo yan. Oh, tinatago nila yung tunay nilang buhay at talagang binabrand nila yung sarili nila na ganito, travel dito, travel doon, pero hindi nila pinapamuka or pinapakita yung struggle nila or yung challenges nila sa buhay nila. Oo, di ba pinapost nila yung mga travel nila, yung masasarap na pagkain, pero yung pagkain nila on a regular basis, nakikita mo ba? Ay, yung hindi, kinakain di ba? nila kapag wala Oo. na silang pera, ganyan. Wala naman nagpo-post ng ganon. At saka okay lang naman yun kung yun yung trip nila. Yes. Parang wala naman, kung yun talaga yung nagpapasaya sila, then go, di ba? Huwag mo lang i-questionin kasi kanya-kanya naman tayo ng trip. Tama. Kung mangutang man sila sa ibang tao or sa credit card para makapag-travel, gusto nila yun eh. Tsaka ang buhay naman nila yun di ba? True. Pasayahan kasi ng buhay ngayon, Tama. girl. Kaya kung ako sa'yo, habang may oras pa, imbes na naiingit ka, gumawa ka ng paraan para makapag-travel din or para mapaluwag yung buhay mo, para magawa mo rin yung gusto mo. Baka naman kasi, ikaw naman kasi, puro ka lang ML dyan, puro ka lang Valorant dyan, mas inuuna mo pa yon kaysa dumiskarte. Kaya tuloy, minsan, hindi ka nakakapaggawa ng diskarte para nang sa ganun, ikaw naman yung pumunta ng ibang bansa, di ba? Pero alam mo, Baby Toby, minsan maganda rin na naiinggit ka sa ibang tao. Minsan. Kasi nakikita mo kung ano yung gusto mong ma-achieve sa buhay. Oo. Minsan ito yung driving force ng mga tao para mag-persevere lalo eh. Tama ka dyan. Para magsunog ng, alam mo yun, para magsunog ng long hours, para magtrabaho, makapag-ipon, tapos makamit yung kung ano man gusto Yes, mo. kumbaga gagawin mo siyang motivation. True yun. Diba? Kumbaga, Motivation. ikaw rin naman yung mag-ano din eh. Ikaw rin naman yung mananalo sa ganung Yes. palaro eh, 'di ba? Totoo. Isipin mo, kapag may iinggit ka, 'di ba? Gagawin mo yung motivation. Ay hindi, True. hindi ako gaganto lang, hindi makakapag-travel din ako kaya pag-iigihan ko, magbabanat ako ng buto, magtatrabaho ako, dalawang trabaho para nang sa ganun maging financial stable ako. Totoo. 'Di ba? Kaya yun, mabuti rin naman na tayo ay mainggit paminsan-minsan, no? Paminsan-minsan. Para naman ma-motivate tayo, para naman hindi tayo, alam mo na, puro tayo katamaran. True. Kasi ako ito
Aminin ko, tamad ako. Oo. Grabe yung taong yan. Grabe yung oo, ha? Oo. Totoo, grabe yung taong yan. Ewan ko ba dun sa taong yan? Oo, ako inamin ko, tamad ako, no? Honest ako. Oo. Tamad ako. Pero Oo. syempre, hindi ibig sabihin nun, hindi na ako gagawa ng paraan. Kita mo ngayon, dalawa na yung yung trabaho ko dito, yung role ko dito sa Energy Oo. FM. Kaya naman, ayun, sana naman, di ba, magbunga. Pero sa mga madaming trabaho, magpahinga din tayo ha. Kasi baka Tama. naman mamaya, alam mo, puro tayo trabaho, we keep on chasing money, tapos hindi na natin naalagaan yung sarili natin. Yes. Alam mo, ito, sasabihin ko ulit ha, natutunan ko yan last July, no? Ito, sabihin ko talaga sa inyo, magpahinga kayo, okay? Pahinga tayo. Oo, I learned that the hard way, okay? Kung mahal nyo pa ang katawan nyo, kung mahal nyo ang buhay nyo, magpahinga kayo. Pahinga okay? tayo. O, hindi, Pahinga. alam mo yung AUT, ha? Oo. EUT. Oo. Ano ibig Masarap sabihin yan, nun? di ba? Ano yun park yun sa Antipolo eh. Kaya kapag nga sinasabi nila yun, parang bastos na ito. Parang ganyan. Pero ano ba yun? AUT, ang AUT kasi, masarap yun, DJ Lindsay. Try mo yun. EUT? EUT. Ano ba Sabi yun? mo kay Kuya Romel, mahal, AUT tayo, ganun. Ano nga ang ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin kasi nun, eat, unwind, travel. Ikaw naman eh. Eat and wine travel pala. Oo, EUT. Diba? Oo, Ang eat cool, and diba? wine travel. Oo, kayang-kaya nyo rin naman yan. Kaya naman kung kayo ay pagod na pagod sa trabaho, don't forget, AUT. EUT, eat, unwind, and travel. Saka na pag marami na akong pera, sa ngayon magtatrabaho muna ako, mag-iipon muna ako. Sabihin mo yung kay Romel, ah. EUT. Sabihin nun, game! Diba? Hindi, eat and wine travel, syempre. Oo, Sino eat ba and naman nakakayaw doon, diba? Teka lang. Yung utak ko. Oh, ikaw kasi, ikaw yung nag-open yan, tapos bigla kang ano dyan. Anyway, mga pangga, susunod na ang napakaganda, napaka-sexy at syempre ang babaeng mahilig sa Sampaguita, DJ Lindsay, para sa programang Lihim ng Liham. And of course, nakakasama mo at nakakalandian ang hot baby boy ng radyo. Walang iba kundi si DJ Baby Toby na pwede nyong stalk sa lahat ng kanyang social media accounts. Hanapin nyo lang Baby Toby 1067. Alright? So for our next song, here's a song from Ben and Ben titled Araw-Araw. Only here at your number 106.7 Energy FM Pangga. Huwag mo sabihing radyo, sabihin mo...